ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkapit sa patalim upang kumita ng pera ay isang malupit at masakit na katotohanan na kinakaharap ng marami sa ating bansa. May mga tao na napipilitang gumawa ng mga bagay na labag sa kanilang prinsipyo para sa pera. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong gawin at tiisin para lamang kumita ng pera? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Jed at nais ko po sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Hindi po madali para sa akin ang ikwento ang mga nangyari. Pero matagal na po akong tagahanga ng Barangay LS at sa tingin ko ay makakatulong din sa akin kung may makakarinig at makakarelate sa kwento ko. Dito na po ako sa Pateros ipinanganak at lumaki. Iniwan po ako ng nanay ko noong 4 years old pa lamang ako para sumama sa ibang lalaki. Kaya ang tumatayong magulang ko ay ang tatay ko. Mahal na mahal ko po ang tatay ko at kahit kailan ay hindi ko hinanap ang pagmamahal ng nanay ko dahil hindi nagkulang ang tatay ko sa akin. Ang totoo po niyan, hindi ko na po alam kung nasaan ang nanay ko ngayon. Pero okay lang po. Dahil abala na ako sa mga hamon ng buhay at wala na akong oras para hanapin pa siya. Hindi po kami mayaman ni tatay, Papa Dudut. Ang tatay ko po ay isang construction worker at ako naman po ay nagtatrabaho bilang crew sa isang restaurant. Ang mga kinikita namin ay sakto lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Pero kahit na ganun pa man ay pareho namang kaming masaya ni tatay. Isa din po sa mga dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa mga pagsubok ng buhay ay ang matalik kong kaibigan na si Migs. Pareho po kaming lumaki dito sa Pateros. Pakiramdam ko po ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaintindihan kami ni Migs ay dahil pareho kaming lumaki sa broken family. Si Migs po ay iniwan ng tatay niya noong 6 years old pa lamang siya at ang nanay na lang po niya ang kasama niya. Paminsan-minsan nga po ay nagbibiroan kami ni Migs na sana ay magkatuluyan na lamang ang tatay ko at ang nanay niya para maging kapatid ko na lamang siya. Hindi ko po alam kung bakit may mga magulang na ganon, Papa Dudut, pero hanga pa rin ako sa mga magulang na ginagawa ang lahat para sa kanilang mga anak. Tulad ng tatay ko at ng nanay ni Migs. At bukod po sa pagkakaroon ng broken family tulad ko ay hindi rin po nakapagtapos ng pag-aaral si Migs. Nagtatrabaho po siya sa isang talyer at tuwing nagkakatugma, ang mga araw ng day off namin ay nagvi-videoke at nagiinuman kami. At tuwing nagkakaroon ng malalim na usapan ay hindi namin maiwasan na magkwentuhan tungkol sa mga pamilya namin, Papa Dudut. Pakisala nga sa video okay, bro. 44914. Hindi ka ba nagsasawa sa kakabidyoke mo? Ang pangit ng boses mo eh. Nagmana lang naman ako sa'yo. Ang totoo nga niyan, parang masusuka na nga ako eh. Ang dami ko na rin kasing nainom. Ang hina mo naman. Pero seryoso, mamaya ka na kumanta. Magkwentuhan na muna tayo. Oh, ba't mukhang problemado ka dyan? Naaawa na kasi ko kay nanay eh. Alam mo naman na pinilaki niya ako na mag-isa, di ba? Gusto kong bigyan na maginhawa na buhay yung nanay ko, bro. Pero wala eh. Kulang na kulang yung kinikita ko sa talyer. Uy, ba't ka nagdadrama? Mukhang marami ka na nga nainom. Hindi eh. May sahayop kasi yung tatay ko na yun. Bubuntisin niya si nanay tapos hindi niya naman pala kami kayang panindigan. Wala siyang kwenta. Hayop siya. Ay, ganun din naman yung nanay ko eh. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ang saya siguro nun, no? Yung alin?
Magiging magkapatid tayo kung sakali magkatuluyan yung mga magulang natin. Loko. Ikaw talaga. Kung ano-ano na lang yung naiisip mo eh. Yung nanay mo ba bro? May bala ka pa bang hanapin yon? Naku, wala na. Mag-overtime na lang ako sa restaurant kaysa hanapin ko pa yun. Sayang lang sa oras. Pero ikaw, kahit nasasaktan ka, sa tingin ko sabik na sabik ka pa rin na makita yung tatay mo, no? Tama ba? Siguro. Ewan ko ba? Gusto ko siyang makita pero gusto ko rin siyang sumbatan sa ginawa niyang pangiiwan sa amin ni nanay. May balita ka ba kung nasan yung tatay mo? Wala eh. Pero sigurado ko nasa Pilipinas lang yun. Ang sabi kasi sa akin ni nanay, bobo daw sa English yun. Kaya sigurado kung hindi pa nakakalis ng bansa yun. Grabe ka naman sa tatay mo. Eh ikaw ba? May balita ka ba kung nasan yung nanay mo? Ang sabi sa akin ni tatay, may pamilya na raw yung nanay ko sa Iloilo. Ang layo naman. Uy, may naisip ako. Ba't di mo kaya hanapin yung nanay mo sa Iloilo? Loko-loko, nandito na sa Maynila yung buhay ko. At isa pa, ano namang magagawa ko dun? Hindi nga ako marunong mag-Ilonggo eh. Nakakatuwa sila pag nag-aaway no? Para naglalambingan lang. Pero seryoso, gaya nga ng sabi ko, ayoko nang hanapin yung nanay ko. Kung masaya siya sa bago niyang pamilya, edi congratulations. Pero ako, hindi ko pababayaan si tatay. Alam mo kung ano yung pinagpapasalamat ko, bro? Kung tutusin, pwede sana akong ipamigay ng tatay ko sa mga kamag-anak namin nung sanggol pa lang ako. Pero hindi niya ginawa yun. Pinanindigan niya yung pagiging ama niya sa akin. At yun ang kaulugan ng isang tunay na lalaki. Nako, mukhang magkakasundo nga sila ng nanay ko. Kasi ganun din yung nanay ko eh. Nung iniwan siya ng tatay ko, pinanindigan niya rin yung pagiging nanay niya sa akin. Kakatuwa no? Ang dami pala nating similarity. Oo, at isa na dun yung talent natin sa pagkanta. Pero seryoso, salamat bro ha. Salamat saan? Kasi sobrang solid ng samahan natin. Nandyan ka parati para damayan ako. Eto pinapangako ko sa'yo bro. Walang makakasira sa samahan natin. I love you bro. Pakis nga. Sapakin kita dyan eh. Ayoko na talaga. Nasusuka na ako eh. Uwi na tayo. Sobrang killjoy naman ito. Tiisin mo na muna yan. Oh, etong pulutan oh. Hindi ko na talaga kaya bro. Uuwi na ako. Ako na magbabayad nitong in-order natin. Hindi na nga pala ako nasusuka. Ano nga ulit yung number mo? Saan ko na dito sa videoke. Yan tayo eh. Huwag kang mag-alala, titiisin ko na lang. At isa pa, hati na rin tayo sa bayad. Ba't ko naman iaasa sa iyo yung bayad? Eh pareho lang naman tayo na nagtatrabaho. Yun! Papadudod si Migs na talaga yung kasama ko sa lahat ng bagay. Hindi siya yung tipo ng kaibigan na iiwanan ka kapag nahihirapan ka. Siya yung klase ng tao na kahit may pinagdadaanan siya ay hindi kanya pababayaan. At ganon din naman po ako sa kanya, Papadudod. Para ko na siyang kapatid at gagawin ko rin ang lahat para sa kanya. At isa pa ay magkalapit lang din kasi ang bahay namin. Kaya hindi kami nahihirapan kapag kailangan namin ang isa't isa. Ang totoo niyan ay nalulungkot ako para kay Migs kasi hindi siya yung tipo ng tao na nag-o-open up tungkol sa tatay niya. Pero tuwing nagiinuman kami ay bigla na lamang siyang magrarant tungkol sa tatay niya. At naiintindihan ko naman siya, Papadudod. Kasi hindi naman nagkakalayo yung kwento ng buhay namin. Parehong tinakasan ng tatay ni Migs at ng nanay ko ang mga responsibilidad nila sa amin. Ang totoo po niyan ay asar na asar ako noong unang malaman ko na nasa Iloilo na pala ang nanay ko kasama ang bago niyang pamilya. Sobrang naiinis ako kasi ang kapal naman ng mukha niya na umasta na parang wala siyang iniwang anak dito sa Maynila. Pero kinaya naming pareho ni tatay na wala ang nanay ko. At sigurado ako na hindi na namin siya kakailanganin kailanman. At ganoon na lang din yung sinabi ko kay Migs na hindi na niya kailangan ng tatay niya kasi nakayanan niya na mabuhay na hindi humihingi ng tulong sa tatay niya. Lumipas nga po ang ilang linggo at wala namang nagbago sa buhay ko. Kayod sa trabaho tapos uuwi para makapagpahinga. Tapos kinabukasan ay magtatrabaho na naman. At ganoon din ang naging sistema ng buhay ni Migs. Hanggang isang araw,
Nagbago po ang lahat ng dynamics. Nasa trabaho ako nang mabalitaan kong naaksidente ang tatay ko sa construction site na pinagtatrabahuhan niya. Sobra po akong nataranta ng araw na yon. At ang pinakamasakla pa ay wala akong sapat na ipon para ipagamot siya. Pero wala akong ibang choice kundi ang ipa-admit siya sa ospital. Mawala na po ang lahat sa akin, Papa Dudut. Wag lang po ang tatay ko. Habang tumatagal ay tumataas ng tumataas ang bayarin sa ospital. At wala na rin akong kinikita dahil nagpaalam po ako sa amo ko na hindi na muna ako makakapag-duty kasi kailangan kong bantayan si tatay sa ospital. Hindi na rin ako nagparamdam kay Mix kasi ayaw ko na siyang abalahin pa. Oo, kasangga ko siya sa lahat ng laban sa buhay, pero may mga pagkakataon talaga na mas pipiliin ko na lamang na solohin ang problema ko kaysa maging pabigat sa ibang tao. Aaminin ko na ma-pride akong tao at yung ayoko sa lahat ay yung kinakaawaan ako. Pero dumating din yung pagkakataon na hindi ko na talaga kinaya pa. Kaya naman nakapag-decide ako na tawagan si Migs at hilingin sa kanya na dalawin ako sa ospital, Papa Dudut. Bro, kumusta ka na? Dito na lang tayo sa labas mag-usap. Nagpapahinga pa kasi si tatay sa loob. Sige. Bro, may papakiusap sana ako sa'yo eh. Bakit? Ano yon? Pwede ba ako makairam ng pera sa'yo kahit konti lang? Pasensya ka na talaga ha. Pero walang-wala kasi ako ngayon eh. Pero promise, babayaran kita kapag nakabalik na ako sa trabaho. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko pa yung boss ko na huwag akong tanggalin sa trabaho habang nandito pa ako sa ospital. Sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha, pero hanapin mo na lang kaya yung nanay mo sa Facebook. Tapos humingi ka na rin kaya ng tulong sa kanya. Matagal na kaming kinalimutan ni Nanay, Migs. Kung ayaw mo akong pairamin, di ba alin na lang? Gagawan ko na lang ng paraan to. Uy, eto naman. Tampo agad. Kung ayaw mo lapitan yung nanay mo, hindi naman kita pipilitin eh. Suggestion lang yun bro, okay? Suggestion lang. At isa pa, naiintindihan kita kasi ganun din naman ako eh. Kung sakali man na mangyari sa nanay ko yung nangyari sa tatay mo eh, hindi rin ako hihingi ng tulong dun sa tatay ko, no? Pasensya ka na kung napagtaasan pa kita ng boses. Sorry, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko eh. Pambihira ka naman kasi. Ba't di ka tumawag ka agad sa akin? Kung hindi pa ako sinabihan ng kapitbahay natin, hindi ko pa malalaman na naaksidente na pala yung tatay mo. Kilala mo naman ako eh. Yung ayoko sa lahat, yung kinakaawaan ako. Pero wala na talaga akong choice kasi tumataas na yung bill ni tatay dito sa ospital. O yan, 10,000 yan. Sa'yo na yan. Seryoso ka? Ang laking pera nito ah. Ibibili ko sana ng mga bagong damit at sapatos yan. Pero di bali na lang, sa'yo na yan. Sige na, tanggapin mo na. Bro, salamat talaga. Pero hindi, babayaran kita. Hulugan ko to. Ang tigas naman ng ulo mo eh. Sinabi nang sa'yo na yan. Alam mo naman na parang kapatid na yung turing ko sa'yo, di ba? The best ka talaga. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para magkaroon ng kaibigan na tulad mo. Huwag ka na magdrama dyan. Baka maiyak lang ako sa'yo. Nga pala, saan ka naman nakakuha ng ganito kalaking pera? Nag-overtime ka ba sa talyer? Nako, alam mo naman na barya-barya lang yung kinikita ko sa talyer eh. So saan ka nakakuha ng ganito kalaking halaga? May sideline ka? Baka pwede mo naman akong i-refer oh. Gusto mo ba talagang malaman kung saan ko nakuha yung ganyan kalaking pera? Oo. Halika dito, lumapit ka sa akin. Ibubulong ko sa'yo. May pinupuntahan akong bar pagkatapos ng shift ko sa talyer bro. At maraming silahis na, alam mo na, nagbibigay ng pera kapalit ng good time. Seryoso ka? Kailan mo pa ito ginagawa? Noong nakaraang linggo lang. Pambihira ka bro. Hindi ka ba mapapahamak dyan? Sa hirap ng buhay ngayon, wala akong choice. Mamamatay kami pareho sa gutom ng nanay ko kung yung sahod ko lang sa talyer ang aasahan ko. Pero lilinawin ko lang sa'yo. Walang pilitan to ah. Pwera na lang kung interesado ka. Ayoko. Baka mapahamak lang ako dyan. Mukha ba ako napahamak? Sandali lang, may papakita ako sa'yo. Ito yung bago kong cellphone bro. Pambihira. Patingin nga.
Ito yung bagong labas na model ah. Ito yung palagi ko nakikita sa Facebook. 60,000 yung presyo nito. Nako, barya lang yan dun sa katransaksyon ko. Nakita niya kasi na kakarag-karag na yung luma kong cellphone. Kaya ayan, binilhan niya ako ng bago. So ano, aatras ka pa ba? Kung sakaling bigyan ako ng ganito kamahal na cellphone, pwede ko rin to ibenta para may pambayad na ako dito sa ospital. Pero hindi ko talaga kaya. Di bali na lang. Bro, maniwala ka sa akin. Wala pa yan sa kalahati ng pwede nilang ibigay sa'yo. Basta gagalingan mo lang. Loko ka. Sapakin kita dyan eh. Akala ko ba walang pilitan ha? Sayang lang kasi ang gwapo mong yan. Sigurado ako na hindi ka mahihirapan. Sobra akong nabigla sa mga sinabi sa akin ni Migs, Papa Dudut. Akala ko po kasi ay sa mga teleserye o sa TV lamang nangyayari ang mga ganong klase ng sitwasyon. Yung binabayaran ka ng malaking halaga kapalit ng pagsama sa ibang tao. Pero nangyayari pala talaga siya sa totoong buhay. Sobrang inosente ko po ng mga panahong yon at hindi ko talaga inaasahan na papasukin ni Migs yung ganong klase ng sideline. Aaminin ko noong una ay hinusgahan ko siya, pero habang tumatagal ay na-realize ko naman na wala namang masama doon basta't pareho kayong may kasunduan ng makakatransaksyon mo. Pero ayoko pa rin talaga, Papa Dudut. Kasi hindi ko kayang makipagsiping sa isang tao na hindi ko namang kilala. Akala ko po ay magagawan ko ng paraan yung bill sa ospital ni tatay, pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Nang isa-isa nang pumunta sa bahay namin yung mga katrabaho ni tatay sa construction. Doon ko po napag-alaman na may utang pala si tatay sa kanila at ngayon ay naniningil na sila ng bayad. Nalaman ko rin po yung perang inuutang ni tatay sa mga katrabaho niya ay ginagamit pala niya sa pagsusugal. Hindi ko po akalain na nagsusugal pala siya at hindi ko po malalaman kung hindi pa dumating yung mga katrabaho niya sa bahay para maningil. Para po ako mababaliw sa dami ng problema ng mga panahong yon. Bumalik po ako sa trabaho ng mga panahong yon at pagkatapos ng shift ko, dumidiretso ako sa ospital para bantayan si tatay. Yung bahay naman namin ay pinaubaya ko na kay Migs, mabuti na lamang at mapagkakatiwalaan ko siya. Pero kahit na anong kayod ko ay kulang na kulang pa rin ang sahod ko para pambayad sa ospital at para bayaran ang mga pinagkakautangan ni tatay. Sa totoo lang, parang gusto ko nang sumbatan si tatay kasi sobrang bigat na mga problema ang iniwanan sa akin. Pero hindi ko siya magawang sumbatan kasi hindi naman po siya nagkulang sa akin bilang ama. Medyo naiintindihan ko rin po kung bakit siya nagsugal ng palihim. Kami po kasing mga mahihirap ay araw-araw kami naghahanap ng paraan para makaahon sa buhay. At kahit na anong kayod namin ay parang hindi pa rin namin maabot yung buhay na gusto naming maranasan. Kaya minsan yung iba sa amin umaasa na lamang sa swerte o sa sugal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating ang araw na kinailangan ko talagang lunukin ang pride ko, Papa Dudut. Nag-Facebook ako at nag-message sa nanay ko na ngayon ay nakatira na sa Iloilo. Nagbabaka sakali ako na baka matulungan niya ako at mapadalhan ng pera. Kasi hindi ko na talaga kayang pasanin lahat ng responsibilidad na iniwan ni tatay. Gustong gusto ko na talagang mabayaran ng buo yung bill ni tatay sa ospital at pati na rin yung mga inutangan niya. Di bali na pong mahirap basta wala lang utang. Pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap ako ng message mula sa nanay ko. Pero imbis na gumaan ang loob ko, Papa Dudut, ay mas lalo lamang itong bumigat. Ipinagduldulan niya lang sa akin na masaya na siya sa buhay niya ngayon kasama ang bago niyang pamilya. At ayaw na raw niya akong makausap. Galit na galit po ako noong araw na yon. At hindi ko na napigilan ng sarili ko na umiyak. Hindi nagparamdam ang nanay ko sa akin ng ilang taon at ni minsan ay hindi kami humingi ng tulong sa kanya. Pero nagawa niya pa ring ipamukha na parang wala akong kwentang anak at noong araw na yon ay isinumpa ko na hindi ko nakakausapin ang nanay ko at pati na rin yung mga taong may kinalaman sa kanya.
At noong araw na yon ay doon ko na napag-isipan na siguro ay eto na yung senyales ko para tanggapin ang inaalok ni Migs. Nadala ako sa bugso ng damdamin kasi naisip ko noon na wala nang mas nakakahiya pa kesa sa tanggihan at kamuhian ako ng sarili kong ina. Kaya naman nilubos-lubos ko na yung pagluno ko ng pride ko, Papa Dudut. Pumunta po ako sa bahay ni Migs at doon ko na ikinuwento sa kanya ang desisyon ko na tanggapin ang alok niya. Dito ko na naisip na baka eto na rin ang sagot sa lahat ng problema ko, Papa Dudut. Bro, halika, pasok! Salamat ha. Pasensya na kung biglaan. Ano ka ba? Goods lang kasi yung nanay ko namamalengke. Kaya solong-solo natin tong bahay ngayon. Nga pala, kumusta na yung tatay mo? Okay na ba siya? Ayun, nasa ospital pa rin. Pero nagpapagaling na. Mabuti naman kung ganon. Pero bro, mas lalo lang ako namomroblema ngayon eh. O bakit? Ano nangyari? Paano ba naman kasi tong si tatay? Hindi niya sinabi sa akin na nabaon na pala siya sa utang. Kaya eto, ako ngayon yung sinisingil ng mga inutangan niya sa construction. Kaya pala. Ha? Naalala mo ba nung isang araw na pinabantay mo ko sa bahay nyo? May lalaking sobrang galit habang hinahanap yung tatay mo. Pero hindi ko na masyadong pinansin kasi akala ko lasing lang. Pasensya ka na talaga kung pati ikaw nadadami na sa problemang ginawa ng tatay ko. Wala yun. Umalis din naman kaagad yung taong yun eh. Natakot ata kasi pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay nyo habang nagsisisigaw siya sa labas ng bahay nyo. So, ano nang balak mo ngayon? Kailangan ko na talagang mabayaran yung bill sa ospital at yung mga pinagkakautangan ni tatay sa lalong madaling panahon. Para matapos na tong problema ko. Ilang gabi na rin kasi akong hindi nakakatulog nang dahil lang dito. Bro, pasensya ka na ha. Pero wala akong maibibigay sa iyo ngayon eh. Yung natitirang pera ko kasi, naibigay ko na kay nanay. Wala akong balak mangutang o mangingi sa'yo ng pera. Ha? Tinatanggap ko na yung inaalok mo sa akin nung nakaraan. Jed, ikaw ba talaga yan? Sino ka? Anong ginawa mo sa kaibigan ko ha? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Seryoso nga. So anong nakain mo at nagbago yung isip mo? Tinanggap ko yung advice mo nung nakaraan. Nagchat ako sa walang kwenta kong nanay. Ops, sandali lang. Oh, bakit? Oh, eto, 1 litro ng beer. Binili ko yan nung isang araw. Pambihira, ba't may beer ka? Iniinom ko yan tuwing tinatalakan ako dito sa bahay. Puro kakalokohan. Hindi ka na talaga nagbago. O eto, shot ka muna. Salamat. Sarap. Sige lang, magkwento ka lang dyan. Ayun na nga, ipinamukha niya lang sa akin na may bago na siyang pamilya at ayaw niya na raw ako makausap. Ibang klase din talaga. Alam mo yung nanay mo, tatay ko? Wala silang pinagkaiba eh. Ang dapat sa mga yan, binabalatan ng buhay. Hayaan mo na lang. Wala din namang mangyayari kung iisipin pa natin sila. Huy, saglit. Balik tayo. Seryoso ka? Tinatanggap mo na yung inaalok ko sa'yo nung nakaraan? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon. Nakakapanibago lang kasi. Kilala kita, sobrang taas kaya ng pride mo. Hindi ikaw yung tipo ng tao na basta-basta na lang babawiin yung mga salitang nabitawan mo na. Hindi mababayaran ng pride na yan ang bayarin ko sa ospital at yung mga inutangan ng tatay ko. At isa pa, harap-harapan yung pinagduduldulan ng nanay ko sa akin na wala akong kwentang anak. May masasakit pa ba dun? Lugmok na nga yung pride ko. Baka isa. Ulang to. Huy, dahan-dahan. Baka malasing ka kagad niyan. Gusto ko makalimot. Pabayaan mo ako. Pero wag kang mag-alala bro. Kasi sa susunod, imported na wine na yung iinumin natin. Konting lambing ko lang dun, magbibigay na kaagad yun. Ganun kadali? Wala ka bang bilib sa akin? Alam mo ikaw, dapat bawas-bawasan mo na yung pagkamahiyain mo. Kung gusto mo makuha ang lahat ng gusto mo, dapat kapalan mo na yung mukha mo. Dapat sagarin mo na. Ano ulit yung sasagarin? Sira! Pero siguraduhin mo na hindi ako mapapahamak dyan ha. Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Ano ka ba? Ako bahala sa'yo.
Ituturo ko sa'yo lahat ng kailangan mong malaman. Easy man ito, promise. Papatulan ko na yan. Wala nang atrasan to. Nang gabing yon ay dinala ako ni Mig sa bar na madalas niyang tambayan. Sobra akong kinabahan kasi bagong mundo ang tatahakin ko, Papa Dudut. Aaminin ko na gustong gusto ko nang kumalas noon pero tuwing naiisip ko ang mga problema ko sa pera, nawawala rin yung kaba ko. Mabuti na lang talaga at nandun si Migs para tulungan ako. Pero hindi rin nagtagal si Migs sa bar kasi may lalaking nag-book ng hotel at mukhang sobrang interesado sa kanya. Mas lalo tuloy akong kinabahan nang kailangan na niyang umalis. Pero pinilit niya akong manatili at binigyan pa ako ng pera para may pambili ng drinks habang naghihintay. Grabe, Papa Dudut. Nagmukha akong tuod sa bar ng panahon na yon. Nag-online games na lamang ako habang umiinom para hindi ako mabagot agad. Habang tumatagal ay napagtanto ko na baka sinuwerte lang talaga si Migs sa mga lumalapit sa kanya pero makalipas ang ilang oras, may lumapit na rin sa akin na lalaki. May itsura siya, nasa 40s at mukhang may kaya sa buhay. Nagalok siya na bilhan ako ng drinks at pumayag naman ako. Nagkwentuhan kami at tinanong niya kung ilang taon na ako. Saan ako nakatira, may mga simpleng tanong lamang. Pero habang tumatagal ay mas lumalalim na yung mga tanong niya. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga personal na bagay at hindi nagtagal ay dinala na niya ako sa kotse niya. Nag-drive siya at nag-park kami sa isang liblib na lugar. At doon na may nangyari sa amin. Kitang-kita ko na nagustuhan niya yung ginawa ko sa kanya at bilang pasasalamat ay binigyan niya ako ng 5,000 pesos. Kinuha rin niya yung number ko. Grabe, Papa Dudut. Sa trabaho ko sa restaurant ay baka nga hindi ko pa makuha yung 5,000 sa isang linggo. Tapos nung gabing yon ay hindi pa umaabot ng 5 oras ay naka 5,000 na ako. Lumipas ang ilang linggo at nagpatuloy yung arrangement namin. At lumaki na rin nang lumaki yung pera na natatanggap ko sa kanya. Nang ikinuwento ko sa kanya ang kalagayan ng tatay ko ay hindi siya nagdalawang isip na bigyan pa ako ng pera. At doon na nga mas gumaan ang buhay ko. Nabayaran ko na po ng buo ang hospital bills ni tatay at pati na rin yung mga pinagkakautangan niya. At noong nagkapera na ako ay naisipan kong yayain si Mig sa bahay. Bumili ako ng mga mamahaling alak bilang pasasalamat na rin sa kanya. Kasi kung hindi dahil kay Migs, baka nabubog na ako ng mga inutangan ni tatay at baka mas lalo pang lumaki ang bayarin ko sa ospital, Papa Dudut. Aba, mukhang big time ka na ngayon ah. Siyempre naman. Alam mo bro, masaya ako para sa'yo kasi hindi ka na namumroblema ngayon. Tinan mo nga yung mukha mo, di hamak na mas maaliwalas na, di tulad nung nakaraan. Salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa'yo bro, baka tuluyan na ako napatay ng mga pinagkakautangan ni tatay. At kung hindi dahil sa'yo, malamang mas malaki na yung babayaran ko sa ospital ngayon. Maliit na bagay, basta ikaw. So ngayong wala ka ng problema, anong balak mo? Itutuloy mo pa rin ba yung ginagawa mo o titigil ka na? Anong titigil? Saglit lang, may papakita ako sa'yo. Kukunin ko lang. Ano yan? Eto, may bago na akong cellphone bro. Uy hanep, patingin nga. Astig, pareho na tayo ng cellphone. Inggit na inggit kasi ako dun sa cellphone mo eh. Kaya yan, nagpabili na rin ako. Gaya-gaya ka talaga. Sana nagpabili ka na lang ng motor. Okay na ako dito sa cellphone. Mukhang namimihasa ka na talaga. So ano nga? Wala ka nang balak tigilan yung ginagawa mo, no? Bala ko na nga mag-resign sa restaurant na pinapasukan ko sa Makalaway. Sabi naman sa'yo, di ba? Di hamak na mas malaki yung kikitain natin dito. Ang sabihin mo, bad influence ka lang talaga. Hoy! Kung hindi dahil sa bad influence na to, malamang hanggang ngayon pinagtitiisan mo pa rin yung cellphone mong mumurahin. May point nga naman. Kamusta nga pala yung lalaking nagkagusto sa'yo? Mayaman ba? Mayaman bro, legit.
at ang gara ng kotse niya. Tapos hindi siya umaayaw tuwing nangihingi ako ng pera. Sana pala ako na lang yung nakabingwit dyan. Kasi yung nagkagusto sa akin mukhang nauubusan na ng pera eh. Paano ba naman? Nung humingi ako ng pera nung nakaraan, 1,000 lang yung binigay sa akin. Hayaan mo na. Parang dagat lang yan. Minsan high tide, minsan low tide. Expert na expert ah. Sa susunod, ako na to magpapaturo sa'yo kung paano makabingwit ng big time. Sira. Pero seryoso, sa tingin ko, okay na ako sa ganitong klaseng buhay. Kasi mabait naman yung nagkagusto sa akin eh. Tapos, ayaw niya yung nakikipagtalik ako sa iba. Ayos yun, di ba? Para safe daw. Buti ka pa nga. Kasi yung sa akin kung sino-sino na lang yung pinapatulan eh. Halatang uhaw na uhaw. Mabuti na lang talaga at palagi ako nag-iingat. Ay, nga pala bro. Baka pwede mo naman akong i-refer dyan sa kakilala mo. Swerte-swerte mo naman. Hindi mo na kailangan maghanap ng iba para lang magkapera. Malabong mangyari yan. Patay na patay kasi sa akin yun eh. Yabang neto. Ano ba itsura nung nabingwit mo ha? Baka nakita ko na yan sa bar dati. Palaging nakasalamin, may balbas, palaging nagsusuot ng may kwelyo, tapos naka-black na pants at sapatos. Ha? Sino kaya yan? Wala ako nakikitang ganyan sa bar. Di na ako magtataka kasi nung tinanong ko siya kung palagi siyang tumatambay sa bar, ang sabi niya first time niya lang daw sa bar na yun. Kapag sinaswerte ka nga naman oh. First time mo din sa bar na yun nung gabing yun. Pero nakabingwit ka kagad ng mayamang paninindigan ka. Kung swerte ako, swerte ka rin. Kasi kung anong meron ako, meron ka rin. Solid tayo, di ba? Solid forever bro. Basta kapag yumaman ka na, wag mo akong kakalimutan ha. Bro, nung mga panahong walang-wala ako, nung mga panahong nalulungkot ako sa pagkawala ni nanay, at nung mga panahong lugmok na lugmok ako sa problema, ikaw yung laging nandyan para sa akin. Siyempre, hindi kita makakalimutan. Thank you bro, love you. Nga pala, bago ko makalimutan, may binili nga pala ako para sa'yo. Ano na naman yan? Eto, bumili nga pala ako ng mamahaling casing para sa cellphone natin. 2 yan, isa sa'yo at isa sa akin. Uy, mukhang mamahalin nga. Thank you bro, the best ka talaga. Sandali lang, meron pa nga akong ano dito eh. O ayan, power bank. Para din sa akin to? Hindi, gusto ko lang ipagyabang. Joke lang, sa'yo talaga yan. Nak, sa sensado. At tuluyan na nga akong nilamon ng sistema ng panahong yon, Papa Dudut. Aaminin ko na naging bulag ako sa mga bagay na nakamit ko. At sa mga pagkakataong yon ay parang nakalimutan ko na ang mga prinsipyo ko. Nasilaw ako sa lahat ng natamo ko, sa pera at sa mga material na bagay. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nagpapasalamat pa rin ako kay Migs. Kung hindi dahil sa kanya ay baka hindi ko pa nabayaran ang mga utang ni tatay at baka mas lalo pang lumaki ang problema ko sa buhay. Lumipas nga ang ilang linggo at nagpatuloy ang pakikipagkita at transaksyon ko sa lalaking nagbibigay sa akin ng pera. Akala ko noon ay ganito lang pala kadali ang buhay. Kung iahalin tulad ninyo po sa online game, para ko nakahanap ng cheat code o hack na nagpapadali ng lahat. Pero isang gabi habang may nangyayari sa amin sa kotse niya at inaabot niya sa akin ng pera ay may napansin ako sa wallet niya. Sa isang sulyap ay nakita ko ang isang larawan ng pamilya. May kasama siyang babae at bata at bigla akong kinabahan at naramdaman ko yung bigat ng konsensya ko. Hindi ko po inaasahan na sa mga oras na ito habang tinatanggap ko ang pera at pinagpapatuloy ang mga bagay na hindi ko akalaing darating sa buhay ko ay may nasisira na pala akong pamilya. Kung tutuusin, may mga taong nagmamahal sa kanya na posibleng masaktan kapag nalaman nila ang ginagawa namin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at kinumpronta ko siya tungkol sa picture na nakita ko sa wallet niya. Tumawa lamang siya at sinabing hiwalay na raw sila ng asawa niya. Noong tinanong ko kung nasaan ang asawa niya, sinabi niya na nasa mabuting kalagayan na raw at ganoon din ang bata. Kaya hindi ko daw dapat ipag-alala kung may nangyayari sa amin.
Nakaramdam po ako, Papa Dudut, ng kaunting ginhawa. Nang gabi ding yon na pagkatapos kong itanong sa kanya ang tungkol sa pamilya niya, hindi na ako nangulit pa. Tumahimik na lamang ako, Papa Dudut. Sa totoo lang ay takot ako na kung magsalita pa ako ay baka magbago ang lahat at mawala na ng tuluyan ang pinagkakakitaan ko. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating na sa puntong nakapag-ipon na ako ng sapat na pera at unti-unti ko na ring napapagawa ang bahay namin. Kasabay nito ay unti-unti na ring gumaling si tatay. Ang saya ko talaga, Papa Dudut, dahil hindi na lang ako nakakabili ng gamot para sa kanya, kundi pati na rin yung mga simpleng pangangailangan niya. Kaya naman talagang nararamdaman ko ang pag-asenso ko sa buhay kahit papaano. Pero sa kabila ng mga magagandang pagbabago sa buhay ko ay napansin ko na unti-unti rin na nade-depress si Migs. Napapansin ko kasi yung mga post niya sa Facebook at talagang nararamdaman mo na may pinagdadaanan siya. At nung hindi na niya sinasagot ang mga tawag at messages ko ay talagang nag-worry na ako. Isang araw ay nag-decide akong pumunta sa bahay nila at nandun ang nanay niya. At nang tinanong ko kung nasaan si Migs ay sinabi niyang madalas na lang daw na natutulog ito. At isang beses sa isang araw na lang daw kumain. Nag-worry ako lalo at nagtanong ako sa nanay ni Migs kung ano ang nangyayari. Pero kahit yung nanay niya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari kay Migs. Alam ko na may mga pagkakataon sa buhay na ang isang tao ay kailangang mapag-isa para makapag-isip. Kaya't napag-isipan ko na siguro ay kailangan lamang ni Migs ng oras para magpahinga at makapag-reflect. Pero dumaan ang isang linggo at wala pa ring pagbabago sa kalagayan niya. Nang pumunta ulit ako sa bahay nila ay ganoon pa rin ang sitwasyon. Si Migs palaging nakahiga lang sa kama at bihira pa rin kumain. Noong araw na yon ay hindi na ako nakatiis pa kaya nag-decide ako na bumili ng pagkain mula sa isang kilalang restaurant at nag-take out ako. Pagkatapos po noon ay bumalik ako kaagad sa bahay nila. Nang makarating ako ay hindi ko na pinatagal pa at pumasok na ako sa kwarto ni Migs. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pero ang gusto ko lang mangyari ay yung maramdaman na nandyan lang ako para sa kanya. Kahit na hindi ko pa alam kung paano ko siya matutulungan. Gusto ko lang na maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, Papa Dudut. Bukas yan. Bro, may dala akong pagkain. Bumili ako ng lechon manok. Alam kong paborito mo yan. Oh, eto. Ilalapag ko na dito sa mesa ha. Sige na, kumain ka na. Wala akong gana. Ano ba kasing nangyayari sa'yo ha? Nung nakaraang linggo pa ako chat ng chat at tawag ng tawag sa'yo pero ni minsan hindi mo ako sinagot. Pati yung nanay mo wala na rin alam sa mga nangyayari sa'yo. Pabayaan mo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Bro, alam mo naman na nandito lang ako parati para sa'yo, di ba? Sige na, kung ano man yung bigat na dinadala mo, sabihin mo na sa akin. Makikinig ako. Ano bang hindi mo maintindihan sa gusto ko mapag-isa ha? Ang kulit mo rin eh. Sige, sumigaw ka pa. Huwag mo hayaan na lamunin ka ng depression mo. Ilabas mo yan. Gusto mo talagang malaman yung problema ko ha? Galit na galit ako sa tatay ko. Nag-message ako sa kanya sa Facebook nung nakaraang linggo at tinawagan niya ako. Pero ang sabi niya sa akin, wag ko na daw siyang gambalain kasi masaya na daw siya sa buhay niya. Alam ko naman na nandyan si nanay para sa akin pero kasi ang sakit-sakit eh. Ang sakit-sakit nung tinutulak ang papalayo ng sarili mong tatay. Maliit pa ako nung huli niya akong nakita, bro. Ano? Hindi man lang ba siya na-curious kung kumusta na yung anak niya? Hindi man lang ba sumagi sa isip niya na may anak na nangungulila sa pagmamahal niya? Bro, tana. Naiintindihan kita kasi pinagdaanan ko rin yan sa nanay ko. Pero kinaya naman natin na wala sila, di ba? Yun na nga eh. Wala silang ambag sa mga buhay natin.
Pero bakit nangungulila pa rin ako sa pagmamahal ng isang ama? Kung alam ko lang na masasaktan ako ng ganito, sana pala, hindi na lang ako nag-message sa kanya sa Facebook. Ikaw naman kasi. Dapat simulat sa pool pa lang, ilabas mo na yung kinikimkim mong sama ng loob sa tatay mo para hindi ka na nasasaktan ng ganito. Puwisit naman kasi na buhay to eh. Ang kapal din naman ang mukha niya para ipamukha sa akin na wala akong kwentang anak. Kung tutuusin, siya tong walang kwentang tatay. Gusto mo ipabarang natin yung tatay mo? Naniniwala ka doon? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Isasabay ko na rin yung nanay kong walang kwenta. Malay mo, baka bigyan pa tayo ng discount ng mambabarang. Si Raulo. Pero, thank you bro ah. Napagaan mo yung pakiramdam ko. Dapat hindi lechon manok yung dinala ko eh. Dapat alak. Pass na muna ako dyan. Nakainom na ako kagabi. Sumasakit pa nga tong ulo ko. Ibang klase. Ba't di mo ako niyaya? Para ka namang others eh. Pasensya ka na. Gusto ko lang talaga mapag-isa ng mga oras na yun eh. Naiintindihan ko naman. Pero wag mo na akong tatakutin ng ganun ha. Sana man lang nag-message ka para man lang at least alam ko na buhay ka pa pala. Oo na, sorry na talaga. Uy, ba't mukhang gigil na gigil ka? Bakit? Sino ba yung tumatawag ha? Sino pa ba? Kung hindi yung tatay ko na walang kwenta. Sagutin mo na lang kaya para hindi ka na nagkakaganyan. Ano ako, sira? Pagkatapos niyang sabihin sa akin na wag ko na raw siyang gambalain kasi mas masaya na siya na wala ako. Ni hindi ko nga alam kung bakit pa tumatawag yung mokong na yan eh. Baka naman hihingi ng tawad sa'yo. Sagutin mo na kasi. Gusto mo sagutin ko? Saglit, kunin ko lang. Uy, O, ayan. gagi! Ba't mo naman hinagis yung cellphone? Ang mahal nun eh. Bahala siya sa buhay niya. Mabulok na sana siya sa impyerno. Jijingle ako. Diyan ka lang. Sira ulong yun. Pagdiskitaan ba naman yung cellphone? Sayang naman. Kunin ko na nga lang. Nagasgasan pa ata yung case na binigay ko sa kanya. Sandali lang. Mukhang pamilyar sa akin tong mukha na to ah. Hoy! Ba't hawak-hawak mo yung cellphone ko? Akin na nga yan. Wag na wag mong sasagutin yan kung hindi tatamaan ka sa akin. Tatay mo yung tumatawag sa'yo? Kakasabi ko lang, di ba? Pambihira. Kanina pa ring ng ring to ah. Utang na loob, kanina pa ako naririndi dito. Ayan. Dapat binlock ko na to eh. Bro, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha. Pero mukhang mabait na tao naman yung tatay mo eh. Hulaan ko. Nakita mo yung profile picture niya nung tumatawag siya no? Sus, wag ka magpapauto. Mukha lang siyang mabait pero yung ugali niyan mas masahol pa sa hayop. Pakiramdam ko nga nasuntok ko na yun kung sinabi niya yung mga sinabi niya sa akin sa harapan ko mismo. Ay, kumain na lang tayo. Lalamig na tong lechon manok. Sige. Sobra akong nagulat papadudot nang makita ko yung profile picture ng tumatawag kay Migs. Yung tatay ni Migs at yung lalaki na nagbibigay sa akin ng pera ay iisa lang pala. Alam kong marami sa mga kabarangay natin na magagalit sa sasabihin ko pero pinili kong itago kay Migs na tatay niya pala ang katransaksyon ko. Kasi natakot ako na baka mawalan ako ng pera. Aaminin ko na malaking tulong yung pera na ibinibigay niya sa akin at kung sakali mang magkagulo ay sigurado ako na sa kangkungan ako pupulutin. Lalo na't wala pa akong trabaho. Habang tumatagal ay mas lalong bumigat ang konsensya at naiilang ako sa pakiramdam. Kasi tatay mismo ng best friend ko ang pinatulan ko. Doon ko rin napagtanto na yung family picture na nakita ko sa wallet niya ay baby picture pala ni Migs. Siguro ay marami sa inyo ang hindi maniniwala pero hindi ko talaga nakilala yung nanay ni Migs sa litrato kasi ang layo ng itsura niya noon kung ikukumpara mo sa ngayon. Parang ibang tao na siya ngayon kumpara doon sa nasa family picture. Habang patuloy kami sa pagkikita ng tatay ni Migs ay pasimple ko siyang tinatanong tungkol kay Migs. Inamin niya na ang dahilan kung bakit may picture ni Migs at ng nanay niya sa wallet niya ay para ipakita na hindi siya silahis tuwing nagtatangka siya o nagtataka yung mga katrabaho niya kung lalaki ba talaga siya.
Sabi pa niya na wala na raw siyang balak na makipag-ayos kay Migs o sa nanay nito. Nung marinig ko yon, sobrang nalungkot ako para sa best friend ko, Papa Dudut. Tumagal pa kami ng ilang buwan sa ganitong setup pero doon ko na naisip na kailangan ko na talagang tapusin ang pakikipagkita ko sa tatay ng best friend ko. Ang totoo niyan ay tutol na tutol yung tatay ni Migs sa gusto kong mangyari kasi nahulog na daw ang loob niya sa akin. Pero nanindigan ako at tuluyang ko na talaga siyang iniwanan. Nakalikom na ako ng sapat na pera at gusto ko na ring magsimula ng bagong buhay. Hindi ko na kayang ipagpatuloy yung ginagawa ko dahil alam ko na tinatraidor ko na si Migs at diring-diri ako sa sarili ko tuwing naiisip ko yung ginagawa ko sa best friend ko. Doon ko na na-realize na sobrang halaga pala ng itama ang mga mali mo habang maaga pa. Kasi kung ipagpapaliban mo lamang ay baka hindi mo na rin mamamalayan na huli na pala ang lahat. Isang araw nang pumunta si Migs sa bahay ay niyaya niya ako na makipag-inuman at hindi ko akalain na mangyayari na yung matagal ko nang kinatatakutan, Papa Dudut. Andyan na! Sandali lang! Surprise! Oh, ano naman yung dala-dala mo? Ano pa ba? Eh di alak. Lika, shot tayo. Shhh! Natutulog na si tatay sa loob. Dito na lang tayo sa labas ng bahay. Ganun ba? Sige. Himala! Dati ikaw tong napakababa ng tolerance sa alak. Tapos ngayon, nag-aaya ka makipag-inuman? Anong nakain mo? May rason tayo para mag-celebrate ngayon, bro. Ano naman yun? Nakadilihensya na naman ako. 15 kyaw, bro. 15 kyaw. Ibang klase ka talaga. Kinupitan mo siguro yung tao, no? Grabe ka naman sa akin. Oh, eto. Sa'yo to. Inumin mo na. Salamat. Nga pala, kamusta yung sideline natin? Ang totoo nga niyan, titigil na ako. Maghanap na ako ng matinong trabaho bukas. Ha? Bakit? Sayang naman. Mukhang mapera pa naman yung nagkagusto sa'yo. Ayoko na, bro. Kung tutusin, yung mga utang ni tatay at pampa-ospital niya lang naman yung dahilan kung bakit ko pinasok ang ganitong klaseng trabaho. Pero ngayon na wala na akong problema, siguro oras na para magbagong buhay ako. Naks, linis-linisan na. Kung sa ganon, sa akin na lang yung sugar papa mo. May picture ka ba nun? Pakita mo naman sa akin para malaman ko kung mandidiri ako o hindi. Ano? Wag na, hayaan mo na yun. Damot talaga nito. Uminom ka na lang. Sarap! Uy, hindi mo ba sasagutin yan? Hindi na. Nga pala, nag-resign na ako sa talyer. Oh? Ba't mo naman ginawa yun? Hindi din naman kasi malaki yung kinikita ko dun eh. Tas isa pa, ang sungit-sungit ng boss namin dun. Ba't ako magtitiis kung may choice naman ako, di ba? Ang hirap kasi dito sa atin. Istorbo naman oh. Sino ba kasi to? Patingin nga. Huy, akin na yan. Sandali lang. Tatay ko to ah. Ba't kausap mo yung tatay ko ha? Bro, magpapaliwanag ako. Yung tatay ko ba yung nagbibigay ng pera sa'yo ha? Magsalita ka! Kung hindi babasagin ko tong cellphone mo! Oo, pero tinapos ko na yung ugnayan ko sa kanya. Bro, maniwala ka. Hindi ko alam na tatay mo na pala yung katransaksyon ko. Dito ko lang nalaman nung pumunta ako sa bahay mo. Matagal mo na palang alam pero nilihim mo pa rin sa akin to. Ang lakas din ng loob mo, bro. Pinagkatiwalaan kita. Tinrato kita na parang kapatid. Tapos ganito yung gagawin mo sa akin. Kaya ako nga tinatama yung mga pagkakamali ko, di ba? Sana wag mo naman akong husgahan. Bro, di ba solid tayo? Intindihin mo naman sana ako. Oh, ayan na cellphone mo. Aalis na ako. Kung magtatagal pa ako dito, baka mapatay lang kita. Mix, sandali lang. Ako na nga tinatapos yung ugnayan sa tatay mo, di ba? Kasi unti-unti na ako nilalamon ng konsensya ko. Lalong-lalo na nung nalaman ko na anak ka pala niya. Kinuwento ko ang lahat-lahat sa'yo. Kung paano niya ako tinaboy.
Tapos tatraidorin mo lang pala ako? Anong klaseng kaibigan ka, ha? Kinailangan ko lang ng pera. Sino ba sa atin yung hindi nangangailangan ng pera, ha? Kaya nga natin pinasok tong mundo na to eh. Kasi salat na salat tayo sa buhay. Pero yung hindi ko matanggap-tanggap ay yung paano mo nagawang tiisin yung pakikipagsiping sa tatay ko. Habang nagpapanggap ka na wala kang alam sa harapan mismo ng sarili niyang anak. Migs, simula pagkabata pa lang, magkaibigan na tayo. Kilala mo ako. Alam mo mismo sa sarili mo na hindi ako ganitong klaseng tao. Huli na ang lahat. Kung sinabi mo sa akin na mas maaga to, siguro napatawad pa kita. Pero hindi eh. Nagpakasaya ka sa piling ng sarili kong tatay. Napakaahas mong kaibigan. Kunwari ka pa nag-aalala ka sa akin. Pag-usapan naman natin ng maayos to. Ayaw mo talaga akong layuan, ha? Layuan mo ako! Kung hindi, mas malala pa dyan ang aabutin mo sa akin! Papa Dudut, ang dami ko pong tinamong galos noong araw na yon. Pati yung tatay ko ay nag-alala sa akin. Pero nagsinungaling ako at sinabi ko sa kanya na napagtripan lamang ako sa may kanto. Pero kahit na ang dami kong galos ay hindi ko pa rin makuhang magalit kay Migs kasi tama naman ang mga sinabi niya. Kasalanan ko rin kung bakit hindi ko siya sinabihan ng mas maaga tungkol sa mga nalaman ko. Sinubukan ko pong puntahan si Migs sa bahay nila pero hindi na niya ako kinausap. Ang nanay na lamang niya ang humaharap sa akin pero mukhang walang alam ang nanay ni Migs ng mga panahon na yon. At nakita ko rin na blinak ako ni Migs sa Facebook. Mukhang pinutol na nga talaga ni Migs ang ugnayan naming dalawa. Ang totoo po niya ay sobra akong nanghihinayang kasi para ko na siyang kapatid. At kung maibabalik ko lamang ang panahon, sana'y hindi ko na lamang ginawa yung mga nagawa ko. Madaling kitain ang pera. Pero ang pagmamahal ng isang tunay na kaibigan ay mahirap hanapin. Kaya sa mga kabarangay natin dyan, kung may mahal kayo sa buhay, wag na wag kayong magsasawang iparamdam sa kanila na importante sila sa inyo at wag na wag nyo silang paglilihiman kung ayaw ninyong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay nakahanap na ako ng trabaho bilang clerk sa isang kilalang convenience store at wala na rin akong balita kay Mix. Pero tuwing napapadaan ako sa bahay nila ay napapansin ko na palaging walang tao doon. Ang totoo niyan ay sobra akong na-curious kung ano nga ba ang kalagayan ni Migs at ng nanay niya pero mukhang hindi ko na talaga makukuha ang sagot sa mga katanungan kong yon. Kung sakali man po na may mga bagong kaganapan sa buhay ko ay makakaasa po kayo, Papa Dudut, na magpapadala ulit ako ng sulat sa inyo. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng opportunity para may kwento ko sa inyo ang isa sa mga pinakamasaklap na bahagi ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jed. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga magulang daw ay walang nagiging paborito sino man sa kanilang mga anak. Pero minsan ay hindi nila napapansin na may oras na mas nagbibigay sila ng atensyon. Kapag alam nilang may kakulangan ng isa sa mga anak nila. Ikaw, kapuso, naranasan mo na bang maging paborito sa pamilya? Dear Papa Dudut, palagi raw patas ang pagtrato ng mga magulang sa kanilang mga anak. At kung may nagiging paborito man daw sila, madalas na yon ay ang panganay. Dahil ang panganay na anak ang unang naging dahilan kung bakit natawag sila na pamilya. Pero na-realize ko na hindi totoo yon, Papa Dudut, dahil kailanman ay hindi ko naranasan ang maging paborito sa pamilya. Ay Papa Dudut at sa ating mga kabarangay, nakagaya kong hindi pinapalampas ang araw na hindi nakikinig sa inyong programa na Barangay Love Stories. Itago yun na lamang po ako sa pangalang Claire.
26 years old, taga Valenzuela at nagtatrabaho bilang telemarketer. Bata pa labang kami ng kapatid kong si Rita nang mamatay ang papa namin dahil sa isang aksidente. Kaya mag-isa na lamang si mama na bumuhay sa amin ang kapatid ko at hindi naman siya nahirapan sa umpisa kasi may malaking pera sa insurance ang nakuha niya nang mamatay si papa. Ginamit niya yon para makapag-buy and sell siya ng mga mamahaling bag at damit. Kaya kahit naging single mom siya ay hindi kami masyadong nakakaranas ng hirap sa buhay, Papa Dudut. Ate, tapos na ako magwalis sa likod ng bahay. Mabuti naman, tapos na rin ako maglinis dito sa sala. Ay, nagugutom na ako. Sana pauwi na si Mama. Pauwi na rin siya kasi kapag ganitong oras, malapit na yun dito sa bahay. Grabe, ang init sa labas. Nandiyan na pala si Mama! Mama! Oh, Claire. Ay, pinapag ko nga muna itong mga pinamili ko sa lamesa. Mamaya ako na lang aayusin ang mga to. Nakakapagod mamalengke tuwing Sabado. Ang init na, ang dami pang tao. Upo muna ako sandali sa sofa para makapagpahinga. Mama! Oh, bakit pawisan niyang noo mo, Rita? Nagwalis po kasi ako sa may likod ng bahay. Bakit naman nagwalis ka ron? Tirik na tirik ang araw sa labas. Kasi Mama, naglilinis po ako dito sa sala. Dapat, Claire, ikaw nang nagwalis doon imbis na si Rita. Mas matanda ka sa kanya kaya dapat ikaw ang gumagawa ng mga mas mahirap na trabaho dito sa bahay. Ayos lang po yun, Mama. Hindi naman po ako masyadong napagod. Hindi ka pa napagod sa lagay na yan? Kahit bumili ako ng bagong bestida para sa inyo. Nandito sa loob ng plastic. Yay! May bago na naman tayong bestida, ate! Oo nga, buksan na natin tong plastic! Claire, hayaan mo munang si Rita ang pumili ng gusto niyang kulay sa dalawang bestida na yan. Pero bakit po? Kasi karamihan sa mga damit niya, pinaglumaan mo lang. Kaya siya muna ang papiliin mo sa mga yan. Ay. Oh, mamili ka na raw. Eto na lang pink yung sa akin. Yan nga sana yung kulay na gusto ko kaysa dito sa blue eh. Ah, ganun ba? Sige, eto na lang blue yung sa akin, sa'yo na yung pink, ate. Hayaan mo na ang blue na bestida sa ate mo, Rita. Yan na lang pink ang sayo kasi alam kong paborito mong kulay yan. Pero okay lang naman po sa akin kahit tong blue na lang na bestida, Mama. Huwag nang makulit at kunin mo na tong kulay pink, Rita. Iniisip ko talaga na yan ang pipiliin mo kasi paborito mo yan. Claire, yung blue na bestida ang sayo. Kunin mo na at pagkatapos, dalhin mo na rin sa kusina yung mga pinamili kong gulay. At hugasan mo na rin. Magpapahinga lang ako ng konti tapos magluluto na ako ng tanghalian natin. Okay po, Mama. Papadudot mga bata pa lamang kami ay sakitin at may hika na ang kapatid kong si Rita. Yun ang sinasabi ni Mama na dahilan kung bakit madalas na nasa kanya ang atensyon nito. Pero para sa akin ay paborito lang talaga ni Mama si Rita. Siya kasi ang palagi nitong pinapaboran at inaalagaan. Minsan tuloy ay naisip ko na sana ako na lamang ang mas naging sakitan at baka sakali na makuha ko ang atensyon at pagmamahal ni Mama. Baka sakali na ako ang maging paborito niya. Hindi lang kasi madalas na mangyari na si Rita ang pinapaboran ni Mama, palagi po yung nangyayari, Papa Dudut. Gusto ni Mama na si Rita ang unang mamimili sa mga pasalubong niya. Si Rita ang unang kukuha ng part ng chicken kapag nagluto si Mama ng fried chicken. Si Rita ang tatanungin ni Mama sa flavor ng ice cream na iuuwi niya at kung ano-ano pa na si Rita lang palagi ang nakikinabang. Sana talaga ako na lamang ang naging sakitin para ako na lamang din ang naging paborito ni Mama. Hindi ka ba talaga makakapunta dito sa bahay? Sorry Claire, pero hindi talaga. Bakit sabi mo kaninang umaga pupunta ka?
Akala ko kasi maaga makakauwi si ate dito sa bahay, kaya lang hanggang ngayon wala pa rin siya. Wala akong choice kundi itenga dito sa tindahan namin ng beauty ko. Ano ba naman yan? Kala ko pa naman makakapunta ka. Bakit parang naiinis yung boses mo? Hindi ka ba nag-e-enjoy dyan sa birthday party ng kapatid mo? Eh paano ako mag-e-enjoy? Hindi ko naman party to, no? Wala na nga akong ibang kausap dito kasi lahat ng mga bisita namin nandun, nakapalibot sa kapatid ko. Mukhang bongga talaga yung birthday party na yan ha. Partida, hindi pa yan debut ng kapatid mo. 17th birthday pa lang niya yan, pero may pa-catering na kaagad ng mami at lola mo para sa kanya. Kaya mas lalong nakakainis eh. Bakit naman? Kasi nung nagdibo ako noong nakaraang taon, hindi naman ganito kalaki yung inihanda nila para sa akin. Ay oo, naalala ko yun. Ang kwento mo kasi noon na-operahan sa appendix yung kapatid mo. Tapos ilang araw din siya na-confine sa ospital. Kaya ayun, yung pera na dapat na pang birthday party mo, nagastos ng mama mo para kay Rita. Di ba nakakainis talaga? Kapag kay Rita, ang bilis nilang maglabas ng pera. Pero pagdating sa akin, ang dami pang sasabihin bago pagbigyan ni mama o ni lola yung request ko. Huh! Kakatuyo ng dugo. Huwag ka na masyadong mabad trip, girl. Sige ka, masisira ang beauty mo at magiging mas maganda na ako sa'yo. Ay, sorry girl, kailangan ko na ibabato, may bumibili ng load. Kita na lang tayo sa school bukas ha? Ay, sandali, magbaon ka ng pagkain bukas ha? For sure naman na maraming matitira dyan. Opo. Sige, kita na lang tayo sa school bukas. Bye! Bye! Oh, nandito ka lang pala sa balkonahe, Claire. Kanina ka pa hinahanap ng lola at mga pinsan mo sa baba. Tinawagan ko lang po yung kaibigan ko. Wala pong signal sa baba kaya pumunta po muna ako dito. Kumain ka na ba? Parang hindi pa kita nakitang kumuha ng pagkain mula kanina. Busog pa naman po kasi ako kaya mamaya na lang po ako kakain. Okay, sige. Pero puntahan mo ang lola mo mamaya. Kasi panay ang tanong niya sa akin kanina kung nasaan ka raw ba at hindi ka niya nakikita. Sige po. Mama, bakit po ganito kalaki ang birthday party na binigay niyo kay Rita? Hindi pa naman po niya 18th birthday ah. Eh kasi natuwa ang lola mo nung napasama ang kapatid mo sa Dean's List. Dapat talaga sa restaurant lang tayo magse-celebrate. Simpleng dinner lang sana. Pero ang lola mo ang mapilit na magpa-catering service dito sa bahay para sa birthday ni Rita. Oh, huwag mong sabihin na nagtatampo ka pa rin. Bakit naman ako magtatampo? Eh sanay naman po ako na paborito ng lahat si Rita, lalo na po ni Lola. Huwag mong sabihin yan. Walang paborito ang lola mo sa inyong magkapatid. Palagi niyo yung sinasabi, pero iba naman na nakikita at nararamdaman ko. Sige na po ma, kakain na lang po ako at bigla ako nakaramdam ng gutom. Maiwan ko na po muna kayo dito sa terrace. Papadudot lahat na nga ng pabor at mas ay palaging nakukuha ni Rita. Noong nag-celebrate ako ng 18th birthday ko ay hindi kasing bongga ng sa kanya. Kahit pa nga nang graduate ako na salutatorian noong nasa elementary ako ay nagluto lamang ng pansit si mama para sa bahay. Ang dahilan niya naman noon ay hindi pa raw kami nakakabawi sa mga gastusin dahil sa pagkamatay ni Papa. Pero kahit na maraming araw o espesyal na okasyon ang dumaan para makabawi siya sa akin pero hindi niya ginawa yon. At pagdating kay Rita, ang bilis niyang magbigay ng bonggang party. Sa totoo lang Papa Dudut ay naisip ko noon na paano kaya kung wala na lamang akong kapatid. Paano kung nag-iisang anak na lamang ako? Paano kung si Rita na lamang ang nawala at hindi si Papa? Siguro'y sobrang saya ng buhay ko kapag nagkataon. Kasi alam ko sa sarili ko na ako lang ang mahal at paborito ng mga magulang ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nasa third year college ako at second year naman si Rita nang magtrabaho si Mama sa abroad. May pinsan kasi siya na nakatira sa Canada at inalok siya ng trabaho na kaagad namang tinanggap ni Mama. Dahil malaki naman ang tiwala niya sa akin kahit papaano kaming dalawang magkapatid na lamang ang naiwan noon sa bahay. Paminsan-minsan ay dinadalaw naman kami ng mga tita namin para masigurado na ayos lamang kami. At si Mama naman ay palaging tumatawag para kumustahin kami ni Rita.
Hindi naman ako masyadong nahirapan bilang panganay sa bahay kasi may kusa rin namang kumilos sa mga gawaing bahay ang kapatid kong si Rita, Papa Dudut. Nagtoka-toka kami ng mga gawain kung sino ang maglalaba, maglilinis ng bahay, magliligpit sa pinagkainan, magluluto at kung ano-ano pa. Mabuti na lang din at hindi mareklamo si Rita kahit madalas na tinatambakan ko siya ng mga gawain. Kapag hindi rin schedule ng tawag ni mama sa bahay ay sinasadya kong umalis at gumimik kasama ang mga kaibigan ko. Ayoko kasi na nakikita o nakakasama sa bahay ang kapatid ko. Nakakairita at nakakainis sa pakiramdam yon, Papa Dudut. Ate, hindi pa ba tumatawag si Mama? Hindi pa, baka mamaya pa yun. Pero di ba mga ganitong oras siya tumatawag? Oo, pero baka busy pa siya. Okay, sige. Oh, anong ginagawa mo? Nakaupo dito sa sofa. Oo nga, nakikita ko. Ang ibig kong sabihin, bakit nandyan ka pa? Eh hindi pa naman nag-video call si Mama. Hihintayin ko na lang na tumawag siya dyan sa laptop na gamit mo kasi alam ko na ganitong oras wala na dapat siyang trabaho. Baka nga may trabaho pa siya. Tsaka hindi mo ba nakikita na busy pa ako dito sa research paper namin? Bago ka umupo dyan, hindi mo ba narinig na type ako ng type dito sa laptop ko? Hindi ako makapag-concentrate ng dahil sa'yo eh. Ganun ba, ate? Sorry. O sige, pupunta na lang muna ako sa kwarto. Basta, tawagin mo ako kapag nag-video call na si Mama, ha? Oo na, sige na, sige na. Doon ka na muna sa kwarto mo para makapag-focus na ako dito sa ginagawa ko. Okay. Kakairita talaga! Buisit! Ay, eto na. Tumatawag na si Mama. Save ko na nga muna itong mga tinype ko bago ko sagutin ang tawag niya. Yan. Okay na. Hi, Mama! Claire, anak! Mabuti naman at nasagot mo kaagad ang tawag ko. Opo, kanina pa po ako naghihintay, Ma. Pasensya na at medyo napa-overtime ako sa trabaho. Ayos lang po yun, Ma. Kumusta na po kayo dyan? Eto, miss ko na kayo ng kapatid mo. Nasaan nga pala si Rita? Andun po sa kwarto niya, tulog pa. Parang napahaba yata ang siesta ng kapatid mo ah. Alam niyo naman po yung si Rita, kapag ganitong araw ng linggo, gusto niya palagi lang magkulong sa kwarto para matulog. Oo, ang lakas kasi sa tulog ng kapatid mo, pero hindi naman tumataba. Nga pala, palagi mo bang chinecheck kung nakakainom siya ng vitamins niya? Opo, Ma. Yung inhaler para sa asthma niya, i-check mo rin kung may laman pa ha. Kahit hindi na madalas umatake ang asthma ng kapatid mo, kailangan mo pa rin i-check ang inhaler niya ha. Okay po. Magde-deposit nga pala ako sa bank account mo bukas para sa pambayad ng bills dyan sa bahay. Saka para may budget kayo pang grocery. Palagi kang bumili ng prutas sa kagulay para sa kapatid mo, okay? Opo, Ma. O kumusta nga palang pag-aaral mo? Di ka ba nahihirapan sa schedule mo? Lalo na't ikaw ang nag-grocery at nagbabayad ng bills. Hindi naman po ako nahihirapan, Ma. Kasi yung cable, yung internet, yung kuryente, tsaka tubig, online ko na po binabayaran. Kaya hindi na po kailangan na pumila ng matagal. Tsaka, okay naman din po ang grades ko at pasok pa rin po ako sa scholarship. Alam niyo po, Ma, nakakuha pala ako ng mataas na... Ate Claire, si Mama na ba yung ka-video call mo? Uy, gising na pala ang kapatid mo. Si Mama nga! Hello, Mama! Kumusta po kayo? Kanina ko pa po hinihintay ang tawag niyo. Pasensya na kasi napa-overtime ako sa trabaho. Kumusta ka na, Rita? Palagi ka bang umiinom ng vitamins mo? Opo, Mama. Naka-alarm po yun sa cellphone ko para hindi ko makalimutan. Mabuti naman. Huwag kang masyadong magpapagod dyan sa bahay, okay? Hindi maganda para sa katawan mo kapag napapagod ka o pinagpapawisan. Alam ko po yun, pero tumutulong pa rin ako kay Ate Claire sa paglilinis dito sa bahay. Ayoko po kasing itambak sa kanya ang lahat ng mga gawain. Naku, napakabait naman talaga ng bunso ko. Ay, magtitimpla lang po ako ng kape, Ma. Kayo na lang po muna ni Rita ang mag-usap. Iwan ko po muna kayong dalawa, ha? Pupunta lang po ako sa kusina.
Papadudod, sa tuwing tatawag si Mama sa bahay ay unang-una niyang kukumustahin ang kapatid kong si Rita. Kung maayos raw ba ang pakiramdam nito, kung nakakainom ba ng vitamins palagi, kung hindi ba raw ubos ang laman ng inhaler para sa hika ni Rita at kung ano-ano pang mga bagay. Pakiramdam ko tuloy noon ay pinanganak ako sa mundong ito para maging yaya lamang ng kapatid ko. Tagabantay, tagapag-alaga at taga-asikaso sa kanya. O hindi ba masyadong halata si Mama kung sino ang paborito niyang anak, Papa Dudut? Kaya nga minsan ay nagiging sarcastic na ako sa pagsagot sa kanya kasi hindi ko na napipigilan ang sarili ko na mainis. Palagi na lang kasing si Rita ang napapaboran sa lahat ng oras. Palaging siyang nakikita na kailangang alagaan. Alam ko naman na gusto lamang ni Mama na matuto akong maging responsable dahil dalawa lang kami ni Rita na magkasama sa bahay. Pero hindi niya man lang naisip na minsan ay kailangan ko rin ng lambing. Mula sa kanya na kay Rita niya palaging ibinibigay, Papa Dudut. Ang tagal naman magsimula ng stage play. May 8 minutes pa naman kaya mag-chill lang muna tayo. Mabuti na lang mukhang konti lang ang manonood ngayon. Kaya ganitong oras kita ni Yaya para hindi tayo sumabay sa ibang estudyante. Nakita ko kasi kahapon na sobrang daming nanood dito nung bandang tanghali na. If I know, yung engineering student lang naman ang gusto nilang mapanood sa stage play na to. Bakit mo naman nasabi yan? Wala lang. Feeling ko lang kasi ang gwapo-gwapo niya. Ayun. Kala ko naman gusto mo rin ang kwento ng stage play na to kaya ka manonood. Yun pala, type mo lang yung estudyante na kasama sa cast. Eh, ganun na rin yun. Sinamahan talaga kita dito para mag-enjoy ako at kiligin na rin. Ewan ko sa'yo. Teka, bakit nga pala hindi mo sinama si Rita? Bakit ko naman siya isasama? Para kasama mo rin siyang manood. Kasi di ba mahilig din siya sa mga musical stage play? Oo nga, pero hindi naman ako mag-e-enjoy pagkasama ko siya, no? Alam mo namang naiirita ako kapag malapit siya sa akin. Grabe ka naman, Claire. Kapatid mo yun. Kapatid ko siya kasi wala akong choice, no? Pero kung may choice lang ako, hihilingin ko na sana hindi na lang siya nabuhay sa mundong to. Uy, grabe ka na, girl, ah. Hindi mo naman kasi ako naiintindihan kaya ganyan ka kung makareact dyan. Ate! Ate Ay, Claire! si Rita. Ay nako, ayan na nga bang sinasabi ko. Masisira na naman ang araw ko. Nabati mo kasi. Lo, bakit ako sinisisi mo? Hello Ate Claire! Hi Kuya Arnold! Hi, Rita. Anong ginagawa mo dito? Mamaya pa kasi ang klase ko kaya manonood muna ako ng stage play. Buti nakita ko kayo ni Kuya Arnold. Okay lang ba na dito ako umupo sa tabi mo, ate? Bakit dito pa? Ang dami namang bakanting upuan, oh. Eh kasi gusto ko sana… Doon ka na lang sa kabilang side ng mga upuan. Hindi ko ma-enjoy tong stage play kung ang sikip-sikip ng paligid ko. Kaya nga ako pumunta ng ganito kaaga para wala masyadong estudyante na makasabay manood dito. Tapos mangingistorbo ka naman. Doon ka nga! Rita, mabuti pa nga na doon ka na muna umupo sa kabilang side ng auditorium. Maluwag pa naman doon, tsaka walang masyadong mga estudyante. Eh, alam mo naman tong ate mo, naiinitan ka agad kapag nasisikipan sa paligid niya. Ay, okay, sige. Doon na lang ako uupo. Girl, ang harsh mo masyado sa kapatid mo, ah. Totoo naman ang sinabi ko na marami pang bakanting upuan dito ng araw. Sana magsimula na tong stage play na to para mawala ng pagka-bad trip ko dahil sa buwisit na Rita na yan.
Papa Dudut, ramdam ko na hindi lang sa bahay o pamilya namin paborito si Rita kung hindi pati na rin sa school namin. Elementary at high school pa lamang ay madalas na kaming napagkukumpara na dalawa. Kahit mas magaling at matalino talaga ako pagdating sa academics ay si Rita pa rin ang mas napapansin nila kesa sa akin. Mas matangkad, mas payat, mas makinis ang kutis at lahat na yata na magandang bagay ay lamang siya sa akin pagdating sa ibang tao. Sino ba naman ang hindi maiirita, hindi ba? Kahit saan kami makarating, yung kapatid ko lamang ang napapansin ng mga tao sa paligid namin. Siya ang mas madalas na napupuri, ang effortless nga niya na makuha ang atensyon ng ibang tao. Palagi siyang sinasabihan ng maganda, mabait pa. Samantalang ako kahit kailan ay hindi ko nakukuha ang ganong klase ng atensyon. Kailangan ko pang mag-aral ng mabuti at mag-ayos ng sarili ko, ng itsura ko para lamang mapansin ako at makatanggap ng papuri mula sa ibang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Aaminin ko, Papa Dudut, na habang tumatagal ay mas lumalaki ang insecurity na nararamdaman ko para sa kapatid kong si Rita. Paano ba naman ay nagsisimula na rin siyang mapalapit sa circle of friends ko? Sumali kasi siya sa isang sport dance competition sa university namin at siya kasama ang partner niya ang nag-champion. Nang makilala nga siya ng ibang kaibigan at kaklase ko na kapatid ko ay marami nang gusto makipag-close sa akin ng dahil lamang sa kanya. Humanga sila kasi kahit may hika si Rita ay nagagawa nitong makipagsabayan ng husay sa pagsayaw. Pakiramdam ko rin noon ay simple yon na niyayabang sa akin ni Rita, Papa Dudut, na mas napapansin siya ng mga tao kesa sa akin. Nagpapanggap lamang siya na mabait sa harap ng iba, pati na rin sa harap ko. Alam ko naman na kagaya ko ay ayaw niya rin sa akin at ayaw niya nang may kahati dahil gusto niya siyang palaging bida sa mga kwento. Kaya nakakairita ang pagpapanggap at bait-baitan na pinapakita sa akin ng kapatid ko, Papa Dudut. Nako, hindi na. Sayang naman kasi nandito yung crush mo at take note. Kanina ka pa niya hinahanap sa akin. Iyaan mo na siya. Baka lasing lang yan kaya ako hinahanap. Bakit ba kasi wala ka sa mood kumimik ngayon? May dalaw ka ba? Wala naman. Kaya lang kasi napagalitan ako ni Mama nung isang linggo eh. Nang tumawag kasi siya dito sa bahay tapos nasa bar tayo, si Rita ang nakasagot. Tapos ayun, nalaman ni Mama na nasa gimikan ako at walang kasama si Rita dito sa bahay. Dapat kasi sinama mo na lang si Rita para hindi ka nahuli eh. Bakit ko naman siya isasama? Eh di nasira lang yung gimmick natin. Alam mo naman na palaging panira ng araw at buhay ko yung babaeng yun. Nako, ayan na, nagmamaldita na naman to. Nakakairita naman kasi talaga siya eh. Palaging pabida. Aray! Oh, Ba yan? Napaso pa ako dito sa niluluto kong ginataang gulay. Ibababa ko na muna tong tawag ha. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Okay, sige, balik na ako rin sa loob. Lumabas lang ako kasi walang signal doon. Basta kapag nagbago ang isip mo, gora ka na ditay ha. Sana talaga magbago pa isip mo. Hanggang madaling araw pa naman kami rito. Sige na girl, bye! Ay, mapatay na nga tong apoy sa kalan at mukhang okay na naman tong gulay na niluto ko. Ate, maghahapon na ba tayo? Mauna ka nang kumain. Mamaya na lang ako pero luto na tong ginataang gulay. Ikaw na lang ang maghain para sa sarili mo ha. Bakit hindi ka pa sumabay sa akin kumain? Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Hindi naman sa ganun, ate. Nagtataka lang ako kasi palagi ka na lang hindi sumasabay sa akin kumain dito sa bahay. So wala pa akong gana eh. Alam nga naman pilitin ko ang sarili kong kumain. Wala ka bang gana o ayaw mo lang talaga ako nakasama at kasabay kumain? Alam mo naman pala eh. Kaya huwag ka nang paulit-ulit na nagtatanong dyan. Ate, galit ka pa rin ba sa akin kasi nadulas ako kay Mama nung isang linggo na wala ka dito sa bahay? Sorry na, ate.
Hindi ko naman sinasadya talaga na sabihin yun kay Mama. Nangyari na eh. Tsaka napagalitan na ako ni Mama. Kaya wala na magagawa yung sorry mo, no? Sige na, kumain ka na dyan. Pupunta muna ako sa kwarto ko. Ate, bakit ba parang palagi ka nalang galit sa akin? Ano naman bang issue, Rita? Hindi naman ako gumagawa ng issue. Nagtatanong lang ako. Gusto ko lang malaman kung bakit parang palagi ka nalang galit sa akin. Palagi nalang mainit ang ulo mo sa akin tsaka parang ayaw mo ako makita o makasama. Okay, sige. Gusto mong malaman yung totoo? Naiirita ako sa'yo. Naiirita ako sa kaplastika na palagi mong pinapakita sa akin. Ha? Anong kaplastikan? Ate Claire, wala naman akong ginagawang ganun. Lahat ng pinapakita ko sa'yo totoo. Kahit alam ko naman na ayaw mo sa akin. Lahat yun tiniis ko kasi mahal kita. Palagi akong gumagawa ng paraan para mapalapit sa'yo pero ikaw naman ang lumalayo sa akin. Kasi nga kahit anong gawin ko para sa sarili ko, palagi na lang ikaw ang nakikita ng mga tao sa paligid ko. Palagi na lang ikaw yung bida. Palagi na lang ikaw yung mahal nila. Hindi totoo yan. Talaga? Hindi totoo? Rita, hindi ako tanga at mas lalong hindi ako manhid para hindi maramdaman na ikaw lang ang paborito ni Mama. Sa'yo lang siya palaging concern. Kung kumakain ka ba sa tamang oras, umiinom ka ba ng vitamins, may laman pa ba yung inhaler mo, at kung ano pa mga kaletsahan tungkol sa'yo. Ikaw na lang na ikaw ang nakikita niya, nakakabwisit na! Pero hindi naman ibig sabihin no na hindi ka na mahal ni Mama. Huwag ka naman sana mag-isip ng ganyan. Pareho niya tayong anak at pareho niya tayong mahal. Ayun na nga eh! Pareho niya tayong anak, pero mas mahal ka niya. Alam mo, sana nga hindi ka na lang dumating sa mundong to eh. Sana ikaw na lang ang nawala at hindi si Papa! Papa Dudut, hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na sabihin lahat kay Rita ang hinanakit ko sa kanya. Ilang taon na rin kasi yung naipon dito sa dibdib ko. Mula pagkabata, nakikita at nararamdaman ko na siya ang paborito ng lahat. Siya ang paboritong anak ni Mama. Lahat ng nakikita ko, kinikimkim ko lamang at palagi kong iniisip ang bili ni Mama na mas mahina sa akin si Rita. Kaya siya ang dapat na mas alagaan. Pero nakakapuno na rin talaga, Papa Dudut. Nakakapagod ang magtiis na maging hindi paborito sa pamilya. Kaya naman pagkatapos na naging pagkatalo namin ni Rita, kaagad akong nagpalit ng damit na pang-alis at dumiretso sa bar kung nasaan sina Arnold at ang iba pang mga kaibigan ko. Mabuti na lang at bago yon ay nakatawag si Mama sa bahay kaya sigurado ako na kinabukasan na ulit siya tatawag para mangumusta. Pinatay ko ang cellphone ko at nagpakalasing ako buong gabi habang kasama ko ang mga kaibigan ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na umiiyak na pala ako kay Arnold. Habang sinasabi ko sa kanya ang mga sama ng loob ko tungkol sa kapatid kong si Rita. Ang bigat ng nararamdaman ko noon pero hinayaan ko lamang na umiyak ako sa piling ni Arnold. At pagkatapos ay pinayuhan niya ako na minsan ay mali na rin daw kasi ang nararamdaman ko, pati na ang kinikilos ko. Hindi naman daw kasalanan ni Rita na maging mahina ang katawan niya. Hindi ginusto ni Rita na makuha ang simpatya ng mga tao sa paligid niya. Sigurado raw si Arnold na mahal ako ng kapatid kong si Rita. Dala na rin siguro ng kalasingan ay mas lalo kong naiyak sa mga sinabi niya. Hanggang sa makauwi na kami sa bahay ni Arnold at nagpasya ako na doon magpalipas ng gabi sa kanila. Grabe, ang sakit pa rin ng ulo ko hanggang ngayon. Kung bakit naman kasi nasiraan pa yung tricycle na sinasakyan natin kanina eh. Kailangan patuloy nating maglakad pa uwi sa bahay namin. Ikaw naman kasi girl, grabe ka rin nagpakalunod sa alak kagabi. Para kang isda. Parang end of the world lang ang peg mo. Ay nako,
Hindi ko naman alam na sasakit ang ganito yung ulo ko, no? Nakakaloka ka talaga. Mabuti na lang hindi ka nagsuka sa loob ng kwarto ko dahil kung hindi mai-imburn na talaga ako sa'yo to the max. Mamapin ko yung sahig gamit ang dila mo. Sorry na, girl. Hindi ko lang talaga napigilan ng sarili ko na magpakalasing. Pero thank you ha. Kasi pinatuloy niyo muna ako sa bahay niyo para magpalipas ng gabi. Paano naman kita hindi patutuloyin sa bahay namin? Ayaw mo ngang umuwi sa inyo. Masama pa kasi yung loob ko kagabi kaya ayoko sana munang makita si Rita. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Mas magaan na kaysa kahapon. Siguro kasi nailabas ko na sa mga iyak ko nang malasing ako yung bigat na ang tagal ko nang inipon dito sa dibdib ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, kailangan nyo lang mag-usap ng kapatid mo. Ang hirap naman kasing sabihin sa kanya kung ano talaga yung nararamdaman ko. Yung lahat ng sama ng loob ko tungkol sa kanya. Galit ka pa rin ba sa kanya hanggang ngayon? Sa totoo lang, hindi naman talaga ako galit sa kanya eh. Naiinis lang ako kasi nga nasa kanya palagi yung atensyon ni Mama. Pero girl, walang kasalanan si Rita doon. Hindi niya kasalanan kung naging sakitin siya kaya siya ang madalas na inaalala ni tita. Alam ko naman yun. Nagigilty na nga ako eh. Nagigilty saan? Sa mga pang-aaway na ginawa mo sa kapatid mo? Kasama na yun. Pero mas nagigilty ako dahil sa mga sinabi niya sa akin kagabi. Mga sinabi niya sa'yo kagabi? Parang hindi mo yata na-chika sa akin yan nang malasing ka. Paano ko naman masasabi? Iyak na lang ako ng iyak kagabi. Pero ayun nga, ang sabi niya, ginawa niya ang lahat para mapalapit sa akin. Kahit ramdam niya na may sama ako ng loob sa kanya, nag-effort pa rin siya na kausapin ako tsaka lapitan ako. Alam mo girl, nakita ko yun. Talaga? Oo, yung mga pasimpleng paglapit niya sa'yo kapag nasa school tayo kahit palagi mo siyang pinapaalis. Yung pagsabay niyang kumain sa atin sa kantin kahit tinatarayan mo siya. Yung pagtawag niya sa'yo sa cellphone kapag nasa gimikan tayo. Tsaka iba pang mga bagay na ginagawa niya para lang maparamdam sa'yo na concerned siya sa'yo. Kaya nga minsan naaawa rin ako kay Rita eh. Kasi nakikita ko kung gaano niya kagustong mapalapit sa'yo kahit palagi mo siyang pinagtatabuyan. Ay, ano ba yan? Lalo tuloy ako na guilty. Usapin ko na lang siya mamaya at ako nang hihingi ng sorry sa kanya. Ay, very good ka dyan sa plano mo na yan, girl. Ay, napasarap ang chika ng husto. Hindi ko na malaya, nandito na pala tayo sa tapat ng bahay niyo. Teka, kunin ko lang yung susi. Go. Sigurado ako natulog pa si Rita ng ganitong oras. Rita! Oh my gosh, Claire! Si Rita! Nakadapa sa sahig! Tulungan mo ako, itihaya natin siya! Rita? Claire! Kulay blue na ang mukha ng kapatid mo! At ang balat niya sobrang lamig na! Claire, ang mabuti pa hingi na muna ako ng tulong sa mga kapitbahay niyo! Babalik kagad ako, ha? Rita! Rita! Rita, please gumising ka! Parang awa mo na, gumising ka! Oh, Rita, nandito na si ate! Nandito na ako! Gumising ka na! Gumising ka na, please, Rita! Sorry! Sorry sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo! Parang awa mo na, gumising ka na! Gumising ka na, Rita! Papadudot halos manginig ang buong katawan ko nang makita ko ang mukha ni Rita na halos kulay asul na. At maramdaman kong malamig na ang balat niya tapos ay wala na ring pulso ang leeg o braso niya. Tinapik-tapik ko pa rin siya sa pisngi niya, niyugyog ang mga balikat niya at paulit-ulit akong nakiusap na gumising na siya at hindi ako naniniwala sa himala pero nang mga oras na yon ay nagmakaawa ako sa Diyos na sana'y patunayan niya sa akin na totoo ang himala at gisingin niya ang kapatid ko. Pero bigo ako dahil kagaya ng inaasahan ko nang makarating kami sa ospital, sa tulong ng mga kapitbahay namin, kaagad na sinabi ng doktor na wala ng buhay ang kapatid ko. Sobrang sakit, napakasakit para sa akin yon, Papa Dudut. Severe asthma attack, yun ang dahilan na sinabi ng doktor kung bakit binawian ng buhay ang kapatid ko.
Noong ko lang nalaman na wala na palang laman ng inhaler na para sa hika niya. Kaya nang atakihin siya ng hika ng gabi na yon ay tuluyan na siyang nahirapang huminga hanggang sa bawian na siya ng buhay. Gusto ko na rin talagang panawan ng ulirat sa sobrang bigat at sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko pero pinilit kong magpakatatag. Lalo na nang tawagan ko si Mama para sabihin sa kanyang nangyari kay Rita. Mabuti na lamang at may kasama siya sa bahay nang tawagan ko siya para kahit papaano ay pakalmahin siya. Noon ko lang din na nakita sa cellphone na binuksan ko ang mga missed calls and chat sa akin ni Rita. Humihingi siya ng sorry sa mga naging kasalanan niya sa akin na hindi naman daw niya sinasadya. Nakiusap din siya noon na umuwi na ako sa bahay kasi natatakot daw siya na mag-isa. Sinabi niya rin sa akin sa chat na kung gaano niya ako kamahal bilang ate niya. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ko sa kanya. Labis ang pagsisisi na nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Alam ko kasi na ako ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Kung hindi kami nag-away at hindi ko siya iniwana na mag-isa sa bahay ay hindi po siya mamamatay. Kaya naman na makauwi si Mama mula sa abroad ay tinanggap ko lahat ng panunumbat niya nang sabihin ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa amin ni Rita bago ang umaga na nakita kong patay ang kapatid ko. Hindi na ako masyadong kinibo ni Mama at hindi ko siya masisisi dahil sa bigat ng naging kasalanan ko sa kanya lalo na sa kapatid ko. Nang mailibing si Rita ay bumalik na rin kaagad sa abroad si Mama para muling magtrabaho. Siguro ay parte na rin ng pag-move on niya mula sa pagkamatay ni Rita ang ginawa niyang pagtatrabaho. Kahit na hindi naman na kailangan lalo na nang makapagtapos na ako ng kolehiyo at magkaroon ng maayos na trabaho. Minsan na lang din siyang umuwi ng Pilipinas noon at sobrang bihira niya akong puntahan dito sa apartment ko. Hindi niya rin ako madalas natawagan noon para kumustahin at kung mangyari man yon ay malamig ang boses at pakikipag-usap niya sa akin. Pero kagaya nga ng sabi nila ay walang magulang ang hindi natitiis ang kanyang anak dahil nagkausap at nagkaayos din kami ni Mama nitong nakaraang Pasko. Umuwi siya sa bahay at nagkaroon kami ng family reunion kasamang ilang kamag-anak namin. Nang makapag-solo kami ni Mama ay doon ako muling humingi ng tawad sa kanya at sa wakas ay pinatawad niya na rin ako kasunod ang isang mahigpit na yakap. Papa Dudut, 6 na taon nang nakakalipas pero hanggang ngayon ay dala ko pa rin dito sa dibdib ko ang bigat, galit at pagsisisi dahil sa pagkawala ni Rita. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko at sana'y dumating ang araw na kagaya ni Mama ay mapatawad ko na rin ang sarili ko. At kung totoo man na dumadalaw sa panaginip ang mga tao mahal natin sa buhay na namayapa na, sana'y dalawin po ako ni Rita at sabihin niya sa akin na pinapatawad na niya ako para masabi ko rin sa kanya kung gaano ko siya kamahal bilang ate niya. Maraming salamat po sa pagbibigay daan na mabahagi ko po ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Claire. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.